Siyang isang sagot ha. Meron pa siyang sagot patungkol naman doon sa binitawan ni Sa binitawan ni Bato de la Rosa kanina. Sabi ko nga putang inan to, no. Kupal talaga, no. Hindi naman siya kinakausap pero siya sagot ng sagot. Gigil siya kay Bato, putang ina, bakit? Ha? Gigil siya kay Duterte, bakit? Gigil siya kay Inday, bakit? Hindi ba bakit? Nagtataka ako, saan nanggagaling yung gigil nitong tao na to? Ano ba, hindi ka ba pinansin ni Bato? Taglibog ka ba kay Bato? Bakit masyado kang gigil na gigil sa kanya? Hindi ka naman niya inaano. Wala naman siya sinasabi tungkol sa'yo. Hindi ba bakit gigil na gigil ka? Pakinggan natin yung kanyang patutsada kasi wala nga umatin sa gabinete. Walang umatin sa gabinete. So hinahamon ngayon ni Bato de la Rosa na umattend ang mga taga-gabinete. Bakit nagsasalita tong kupal na to? Di naman siya kasali dun sa mga pinapatawag sa Senado. Baka gusto niya ipatawag siya. Ipatawag mo nga to tapos ipaliwanag mo sa kanya kung ano yung sinasabi niya dati na noong siya ay hindi pa taga-gobyerno, sinasabi niya na yung authorized yung judicial authority ay dito sa Pilipinas, hindi sa Dahig. Nung naging aso na siya ng kapatid mo, biglang yung judicial authority napunta na sa ibang bansa, hindi na dito sa Pilipinas. Yung local judicial authority. Hindi ba? Pakinggan nga natin tong away naman nila ni Bato. Lahat na lang inaaway ng kumag na to eh. Hinamon ng palasyo si Senator De La Rosa na magpakita sa pagdinig kung ipapasampi na niya ang mga opisyal ng gobyerno na hindi sumipot sa Senate hearing. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lin. Di ba bobo? Hinahamon niya si Bato na magpakita. Nandiyan nga si Bato ngayon. Tanga ka ba? Andyan nga si Bato ngayon. Definitely magpapakita yan. Anong hinahamon mo si Bato na magpakita? Baka mamaya magpakita yan sa bahay nyo. Mataranta kayo ng asawa mo. Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banta ni Senador Bato de la Rosa na ipasabpina ng Senado ang mga opisyal ng gabinete na hindi sumipot. Mga opisyal ng gabinete na hindi sumipot, ipasubpina. Kasi nga hindi sumipot. Tama ba yun, mali? Bakit sa Congress tama yun? Tapos dito mali? Anong mali sa sinasabi ni Bato? Claire, bakit magigil na gigil ka? Senate hearing kanina tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Tanginan yan. Nandyan nga siya ngayon, kayo nga ang wala eh. Paano sisiguraduhin niya na magpapakita? Hindi naman siya nakasubpina. Putang inang tong babaeng to, napakatanga. Sinubpina niya yung mga taga-gabinete. Di dapat sinabi mo na sisiguraduhin ng mga taga-gabinete na nakasubpina na sila. Dapat magpakita sila. Bakit si Bato ang kailangan magpakita sa mga gabinete? Isa ngayon nagpapasubpina. Di ibig sabihin, gusto niyang makaharap yung mga yan. Nandiyan nga siya ngayon, wala nga yung gabinete mo eh. Tarantado talaga tong babaeng to. Inutil talaga, no? Tanginan to, siguro ang gatas nito nung bata siya, siguro langis na gamit. O langis ng ventilador siguro yung gatas nito. Hirit kasi ni Senador Bato, baka mauwi sa constitutional crisis kung patuloy na iisnabin ng mga opisyal ng ehekutibo ang pagdinig ng Senado. Wala nang respetuhan ito sa isang kapwa co-equal branch of government. Dapat masampina ito sila para magkaalaman. Hindi pa naman daw natatanggap ni Senate President Francis Escudero ang... Hindi ba? Wala namang mali eh. It is an investigation. Pumunta kayo dyan noong una. Nagkalat nga lang yung gabinete nyo. Nagkalat sila ng tae. Pag uwi nila, may mga tae sila sa puwet. Dahil nagkalat sila dyan. Nagsinungaling sila harap-harapan. Huling-huli sa akto. Kaya nga hindi na sila umatin dahil ayaw na nilang dagdagan pa yung problema nila eh. Ngayon, si Bato, pinapasubpina niya. Tapos, ang sasabihin ng palasyo, siguraduhin niya nandoon siya. Tanga. Natural, pinasubpina nga niya eh. Ano yung ibig mo sabihin? Ipapasubpina ko kayo, tapos hindi ako aatin. Inutil, no? Anong klaseng utak yan, Claire? Saan ba kasi? Ganito lang naman kasi yan eh. Ipapasubpina ba? Karapatan naman nila yan kasi meron naman talagang power ang Senado to issue subpoena doon sa mga taong gusto nilang ipatawag na ayaw pumunta. It's within their rights. So, what's the problem with that? If it's within their rights, bakit kailangan may mga side comment ka pa na basta sigurado niya pupunta siya? Putangin na mo.
Sinabi ba ni Bato na pag pumunta yung mga yan, di ako pupunta? Ang utak nitong babaeng to, no? Parang, parang may sapak eh. Ang hiling na sabina, pero handa raw siyang kausapin sina Senador Amy Marcos at Senador De La Rosa. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Banat pa ng Malacanang kay Senador Bato. 6 na oras nang nagpaliwanag ang mga cabinet official sa unang Senate hearing. Oh, so ganun ba yun? Isang beses lang umattend. So ibig ba sabihin nun, kapag yung mga vlogger na umattend nung nakaraan sa Congress, hindi na sila pwedeng umattend ulit? Okay na yun? Ganun ba yun? Utangin na parang parang di naman nangyayari yun sa Congress ah. So ganun ba yung Claire, kapag 6 na oras na, may oras, 5 oras, 10 oras, hindi na dapat umattend? Saan batas mo nakita yan? Pakilagay mo nga dyan, Claire, ayon sa Republic Act 77666, the number of beast. Ano mo nga, ilagay mo kung saan batas mo nakuha, saang diksyonaryo, saang constitution mo nakita yung sinasabi mo na kapag 6 na oras na dapat hindi na umattend. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon na ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. Dinipensahan Tanga talaga, no? Kaya nga may second hearing eh. Kasi, nandiyan na nga siya sa second hearing. Kaya nga may second hearing kasi hindi pa kompleto yung first hearing. Oh, di ba? Kahit na 10 oras kayo nandoon, kung hindi pa tapos at hindi pa kompleto, dapat umattend pa rin kayo kung iimbitahan kayo. Oh, so ano yun? Dahil nandiyan na ako, nagpunta na ako dyan, nagpaliwanag na ako. Pwede nang hindi? Saang yun? Konstitusyon mo nakuha yan? Saang rules ng Senado, ng Kongreso, mo nakita na kapag kaganon na, nakapagsalita na, okay na? Di ba dapat inuulit-ulit talaga yan? Tanginan yan. Sabi ko nga sa lahat ng tanga, ito yung pinakatanga. Abogado pa man din. Di ba dyan sa korte, inuulit-ulit nyo yung tanong para masigurado nyo na yung kino-cross-examine nyo nagsasabi ng totoo? Di ba? Ilang ulit yung kinukumpirma? Di ba? Para lang ma-position ninyo yung atake nyo doon sa kino-cross-examine nyo or sa ini-interpolate nyo na testigo ng kabila. Of all people, ikaw dapat yung nakakaintindi nitong mga ganitong proceedings. So, ibig bang sabihin kung halimbawa may kaso sa korte? Tapos, 6 na oras yung hearing. So, yung akusado pwede nang hindi umattend dyan sa hearing? Hindi na pwedeng umattend sa hearing ng korte? Ganun ba yun? Kasi 6 na oras nang nagpaliwanag yung tao. Di ba kaya nga may initial hearing, second hearing, third hearing hanggang sa matapos yung hearing. At doon mag-come up ng resolusyon kung sa Senado, kung sa korte, doon sisintensyahan yung kinasuhan kung sabay may kasalanan. Di ba? Hindi lang naman isang hearing yan. Paulit-ulit yung mga hearings na yan. Minsan yung mga tanong, paulit-ulit din. Anak ng tinapay ka, Claire. Saan ka ba nag-aral talaga? O nag-aral ka ba talaga? din ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng ehekutibo. Our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. Nagbabalita mula sa frontline. O diba? So nagtatago kayo ngayon. O dati tatapang nyo ngayon nagtatago. Ba't hindi nyo lang kasi ipatawag? I mean si Claire. Total mukhang siya naman lata ang lahat ng may sagot sa lahat ng mga problema ng bayang Pilipinas. Oh, putang ina, feeling presidente na rin tong gagan na to eh. Ay nako. Anyways, pinakita lang natin yan sa inyo para kayo naman ay at least makita ninyo kung ano yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, this fight is between the Dutertes and the Marcoses and yung mga importanteng tao, yung mga epal, yung mga lang naman, yung mga inilagay lang naman dyan ng sapilitan ng hindi naman ibinoto ng taong bayan. O wala kayong mga karapatan na magsalita. O wala, lalo na kung ginagamit nyo pera ng taong bayan para makapag-grandstanding kayo dyan. O titigil-tigilan nyo na yung mga kaipalan nyo. O sumusobra ng epal nyo, baka mas sikat na kayo kaysa sa araw.
O baka utangin na yung araw, bumaba na dyan dahil mas sikat na si Claire Castro sa kanya. O again hindi natin binabanatan si Claire Castro dahil inggit tayo sa putano, kaya inggitan mo sa tanga na yan. Kaya natin siya binabatikos kasi putangin na, wala presidente. Di natin nakikita yung presidente, siya lang lagi natin nakita. Wala nangyayari sa bayan natin. Pag tatanungin mo si Claire tanga kung ano nangyayari sa Pilipinas, putangin na walang alam. Ilan na yung ganito, ilan na yung ganyan, walang report. Pero pagdating kay Bato, kay Inday, kay Duterte, laging may sagot. Siguro best in Duterte to. Huwag tayo huminto sa pagsita sa mga kumag sa gobyerno, lalo na kung pinapasahod natin. Pag hindi tayo masaya sa performance nila, maging vocal tayo doon. Dahil pera ng taong bayan pinapasweldo sa mga hayop na yan. Make-up, pagkain, bodyguard, gasolina, sasakyan, bayad sa kuryente, lahat yan. Pera ng taong bayan. Kaya walang karapatan ng mga punyeta na yan na maliitin tayong mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po mga bossing. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod nating vlog. Good night. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at